Mama Sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video mga kabisnes, pag-usapan po natin yung bulong ni Bong kay kabisnes. Anong bulong? Ito po yung request po ni Bong kay kabisnes. Alam naman natin na madalas mag-request o sabihin na natin na maglambing si Bong kinakabisnes. Kaya hindi po totoo yung mga chismis o mga chat-chat na si kabisnes daw po yung panay ang dikta, panay ang bulong, panay ang anong tawag dito, utos, o kung ano-ano mga sabihin natin na kung ano yung mga gusto niyang ipagawa kay Bong. Definitely wala pong katotohanan yan dahil muli na naman po sa video na ito pinatunayan natin na naglambing na naman o nag-request na naman si Bong kay kabisnes at alam naman natin sa kabisnes kung inaakala niyang makakabuti naman kay Bong, definitely, at kung makakaya din naman ni kabisnes, ay ibibigay niya ito. So, kung ano man po yung request na ito, or dikta, sabihin natin dikta, lambing ni Bong kay kabisnes, eto panoorin lang po muna natin itong napaka-maiksing video na ito, syempre mula po sa kabisnes. Baby, may regalo pala ako sa ito eh. Ay. Regalo siya sa akin. Kumita na siguro to. Oh my God, Bong. Ayun naman po pala mga kabisnes. Ang request naman pala ni Bong, meron siyang gustong matulungan. No, talagang yung ang tawag nito, pinangatawanan na ni Bong ang maging vlogger. At syempre, ano po bang klaseng vlogger ang napili? Pagiging vlogger ang napili ni Bong, kung hindi syempre, kung ano yung nakikita niya sa kanyang idolo na si kabisnes, ang maging charity vlogger. Ayan, hindi lang siya basta nakontento sa pag-video-video. Gusto niya, meron din siyang tutulungan. At nakakatuwa po talaga nakaka-touch na ang napili niya na matulungan ay walang iba kung hindi ang mga tao na minsan ay nakatulong din sa kanya o sa kanilang family. Nga po, no, sa natapos nating napanood, nakita natin na yung kumare o yung best friend ng kanyang mother na once upon a time, tumulong sa kanila ang kanyang napiling tulungan. Kasi yung salita ni Bong, di ba, gusto niyang, ang tawag dito, makabalik, no? Or gusto niyang sabihin natin makatanaw ng utang na loob dito sa mga taong ito. And dahil dito po sa pagbablog na ito ni Bong, no, ay parang kumbaga bumalik tayo, no? Mas nakikilala natin o nakilala natin si Bong. Na ito palang si Bong, talagang may pagmamanahan. May pagmamanahan ng kabaitan dahil ang kanyang mga magulang, no? Lalo na yung kwento, no, ng kaibigan ng kanyang mama na ito palang tatay niya o sila pala ay talagang may kaya. And namili ng lupa at naabuso ang kanyang ama. So, likas sa kanila ang kabaitan. Si Bong, kahit ganyan yan, nakikita natin ang talagang may kabaitan ang taong yan eh. Kaya nga, madalas, di ba, pinapaglabanan niya na rin kung minsan yung tukso. Kaya lang, hindi niya matanggihan yung kanyang mga kaibigan sa pakikisama, no? Kaya, masasabi natin na itong si Bong ay yung kanyang kakulangan. Sabihin natin na yung kanyang isip ay hindi ganun ka-stable, pero pagdating dito sa puso, di ba? At sa kabutihan at kagandahan ng loob, bawit-bawi po. Di ba? Mas daig niya pa yung sabihin natin na kompleto ang pag-iisip, mga normal, mga walang depresya, pero nasaan ang puso? Di ba? Yung po tipo na hindi mga marurunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa kanila. To si Bong, kahit na sabihin natin na may, no, ito namang aking sinasabi, batay sa mga na-observe. Sabihin natin kahit na papaano, tong si Bong ay
may kaway may kaway yung dati niyang buhay Yung sabihin natin yung dating buhay yung mga, sabihin natin mga pag-inom-inom, mga barka-barkada. Pero, sa katapusan ng araw, babalik at babalik siya kay ka-business kasi nakikita niya na itong sinaka-business ang mga totoong tao na tumutulong sa kanya. Sinaka-business yung mga totoong nagmamalasakit sa kanya. Alam mo, napakabait ng Diyos, napakarunong ng Diyos, na wala man sa buhay ni Bong ang kanyang mga mabubuting mga magulang. Ipinalitan naman yun ng ating Panginoon ng isang kumpletong pamilya at ito nga po ay sa katauhan ng ka-business family. Maaari pong, di ba, sa dinami-dami ng mga vloggers dito sa Pilipinas, no? Si ka-business ang nakakita kay Bong. Kasi kumbaga sa mag-sweetheart sila yung tagpo ng tadhana dahil pareho po sila mayroong ginintuang puso. Kaya nga po dyan sa vlog na yan ni ka-business sa bandang huli, no? Kung saan tinapos na ito ng pagbabalik gunita sa naging buhay ni Bong kung kailan niya ito natagpuan, di ba? Hanggang sa kung paano niya ito parang inalagaan, naging kapamilya, kung ikaw sabihin natin sumubaybay ka sa naging buhay ni Bong, imposible na hindi ka man lamang maiiyak di ba? Bagay na bagay talaga sa kanila ang awitin na yan, ba? Dahil pareho silang may ginantuang puso. Sabi nga, kung ano man yung naging kakulangan sa isip ni Bong, bawing-bawi naman pagdating dito sa kanyang puso. Diba? Hindi na natin po pwedeng tawaran o hindi na natin pwedeng menos ang kakayahan ni Bong pagdating sa kabutihan ng loob. Diba? Kaya nga, mga ka-business, sana po ay patuloy nating suportahan ang ka-business family. At sa pagsuporta po natin ang ka-business, pagsuporta natin kay Bong, ay marami pang mga nangangailangan ng tulong at who knows, baka 1, 2, 3 at marami pang Bong na nasa kumunoy na pero nagawa pa rin iahon ng ka-business. So tatapusin ko po itong aking munting reaction video na ito sa muling pagtunghay dun sa munting video na ginamit po ni ka-business dito po sa vlog na aking binibigyan ng reaction. So, ka-business, Bong, isang pagsaludo po sa inyo. Tayong lahat ay magkakasama.
go.